Aliyah, mag-aalas-6 na. Hindi ka ba sasama sa amin sa church? No, I'll pass. Wala ako sa mood na umupo at makinig sa boring na teaching, you know. Hoy, ikaw, itigil mo na iyan. Bakit ba ganyan ang ugali mo ngayon? Oh, please, give me a break. Sawa na ako sa pagsama sa inyo sa church. Lagi ninyo akong kinakaladkad na sumama sa inyo kahit ayaw ko. Ang tagal kong nagtiis. 19 na ako at sawang-sawa na ako sa kalokohang ito. Watch your mouth. Ganyan ka ba makipag-usap sa kuya mo? At ano ang sasabihin ko kay mom kapag hinanap ka niya? Sabihin mo na sumama ako kina Candace at Sofia. Ano, wala akong tiwala sa dalawang iyon. Ipapahamak ka lang nila. Don't worry, Artie. Hindi na ako bata. I can take care of myself. Mag-ingat ka, at huwag mong kalimutang tumawag. Okay, gotcha. Sheesh, bye. Bilisan na natin, Brandy. Mag-uumpisa na ang service sa loob ng 10 minuto. Siguradong puno na naman ang sanktuaryo ngayon, dahil meron tayong espesyal na panauhin ngayon. Alam ko, talagang inaabangan ko ang araw na ito. Interesado talaga ako sa teaching patungkol sa huling panahon. Hindi ako sure, pero kapag nakakarinig ako ng sermon patungkol sa muling pagbabalik ni Jesus, nangingilabot talaga ako. Ako din. Kaya nga bilisan mo na, girl. Kung ayaw mong maiwanan ka. Silly goose. Okay, let's go. Tama na. Finally, nandito na tayo. Tawagan mo yung kapatid mo. Sabihin mo sa kanya na pumunta dito sa church, okay? Mom, hindi ako sure patungkol dyan. Umalis si Aliyah kasama yung mga kaibigan niya. Anong problema ng babaeng iyon? Huwag mong sabihin sumama na naman siya kina Candace at Sofia. Sorry, Mom. Hindi ko siya pwedeng pilitin na sumama sa atin. Alam ko, nakakalungkot. Dati naman gustong-gusto niyang sumama sa atin sa church lalo na noong buhay pa ang dad mo. Wow, mukhang masarap iyan. Oo naman, we're going to have lots of fun tonight. Hindi ka ba natutuwa dahil sa amin ka sumama, Aliyah? Imbes na doon sa boring church service? Yes, alam ko. Hindi ako nagkamali ng desisyon. That's my girl. At meron pa. After this, gusto mo bang sumama sa amin? Sumama saan? Magsi-celebrate ang BFF ko ng kanyang 21st birthday ngayong gabi. Pupunta tayo sa club at buong gabi tayo magsasayaw. So, what do you say? Gusto mo bang sumama sa amin? Magsasayaw at makakilala ka ng hot guys doon? Sure naman. I wouldn't miss it for the world. Pagod ako. Wala pa akong tulog. Kailangang makapasok ako agad sa loob bago pa ako makita ni Mom. Saan ka ba nanggaling, babae ka? Ni hindi ka umuwi kagabi. I'm so sorry, Mom. Nakalimutan kong tumawag sa iyo. Nakalimutan. Ni hindi ka nag-text sa akin. Hindi ikaw iyan, Aliyah. Mom, please. Tama na. Pagod ako at kailangan kong matulog. At kasalanan ko kung bakit ka napagod. Mom, please. Mamaya na lang tayo mag-usap. Pagod ako. That girl. Gusto kong palakasin ang bawat isa sa inyo na narito. Sinasabi sa Lucas chapter 21 verses 25 to 28, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindik at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayan sa takot, dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating, na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingalas sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kaya nga, dapat tayong maging handa, dahil hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus. Amen. Amen to that, Pastor Davis. Hallelujah.
Sa pagtatapos, pinapaalala ko sa inyo ang ating Dawn Watch Prayer Meeting bukas ng alas 5 ng umaga. Salamat sa pagtuturo ninyo, Pastor Davies. It's very encouraging. Whatever. Aliyah, itigil mo yung pag-uugali mo. Grabe, nahipo talaga ako sa tinuro ni Pastor Davies. Hindi ako makapaghintay na makita si Lord ng mukhaan. Ako din. Ayokong maiwanan. Oh, gosh. Iyan na naman. Hoy, umayos ka. Natakot talaga ako. Ayokong maiwanan ako. Ako rin, kaya nga, dapat tayong manalangin palagi at magbantay. I'm sorry to burst your bubble. Pero hindi pa babalik si Jesus. Hoy, itigil mo yan, Aliyah. Anong problema mo? Matagal ko nang naririnig iyan, simula noong maliit pa ako. Noong buhay pa si Dad. Iyan ang palagi niyang sinasabi. Pero nasaan na si Jesus, ha? Aliyah, itigil mo na ang kalokohan mo. Pasensya na kayo, guys. Uwi na tayo. Kailangan nating mag-usap. Yes, natalo na naman kita. Grabe nanan. This is not fair. Lagi akong natatalo sa iyo. OMG. Look who's here. The two losers. Oh wow! Kilala mo ang mga weirdos na to, Aliyah? Air, Kadiri. Kaibigan mo sila? No way, Jose. Hindi ko sila friends. Ang babata pa nila at mukhang mga inosente pa. Taga-church sila. Sila yung mga taong extreme Christians na naniniwala na si Jesus ay muling babalik. Interesting. Ganyan din ako dati, you know. Associate pastor ang dad ko sa aming local church. You know, girls, wala namang masama na maniwala kayo sa muling pagbabalik ni Jesus. It's fine and dandy. Pero dapat alam ninyo kung ano ang pananaw ninyo patungkol dito. Anong ibig mong sabihin? Meron kasing tatlong pananaw patungkol sa rapture. Yung una, ay tinatawag nating pre-tribulational. Kukunin ni Jesus ang kanyang mga tagasunod bago magkaroon ng tribulation. Yung susunod ay yung mid-tribulational. Ang rapture ay mangyayari sa panahon o kalagitnaan ng tribulation. At ang huli, ay ang tinatawag na post-tribulation. Mangyayari ang rapture sa katapusan ng tribulation. Hindi naman mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan mo. Ang mahalaga handa ka, dahil hindi natin alam ang oras at araw ng kanyang pagdating. Ayoko munang dumating si Jesus. Ang dami ko pang gustong gawin. Gusto ko pang mag-college, lumipat ng bahay, mag-asawa, magkaroon ng mga anak at mag-enjoy sa buhay. Oh my gosh, parehong-pareho tayo, Aliyah. Iyan ang dahilan kung bakit ako umalis sa church namin. Hindi pa ako handa sa pagdating ni Jesus. Sinong magpapatakbo ng negosyo ko kapag wala ako? Very funny. Nakakatawa. Exactly. Gusto kong maranasan kung ano ang feeling ng ikakasal. Gusto kong maranasan yung dream wedding ko. At pumunta sa Paris for our honeymoon. I'm sorry about that, girls. Nagkakatuwaan lang tayo, right? Nice talking to you. Let's go, guys. Bye, losers. Inaantok pa ako. Ano ba yung ingay na iyon? Iniwan na naman ba ni Mom yung takore sa stove? Mom, nasaan ka? Mom, Artie, nasaan ba kayo, guys? Mom, Artie. Hindi na ito nakakatawa. Ha, dumating na kaya si Jesus? At naiwan ako. Ito ay sapagkat kung papaanong ang kidlat ay nagmumula sa silangan. At nakikita hanggang sa kanluran. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Mateo Kabanatang 24 talatang 27.
Youth on the Rock. Jesus is the rock for young people and old alike. Please like, share, and subscribe to our channel.